past, the now, no, the present and the future, lahat yan ay binayaran na ng Panginoong Hesus. Kaya mapalad tayo na mga tumanggap sa Panginoon. Mapalad tayo na mayroong relasyon sa Amang Diyos. Mapalad tayo na kinatok ng Panginoon upang tumanggap at magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kung wala si Jesus Christ, slave na slave tayo sa kasalanan, paano pa tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? O paano tayo magkakaroon ng matiwasay at makadiyos na pamumuhay? Ng masayang pamumuhay? Ang linaw, ang linaw. Ulitin ko, ano po? Thank God, the answer is in Jesus Christ, our Lord. So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Ang linaw ng pagkakasabi ni Paul. So, my dear viewers, my brothers and sisters in Christ, ang linaw ng salita ng Diyos, ano po, ang linaw ng nasa Biblia. In my mind, sa ating mga isipan daw, gusto nating sundin ang batas o kautusan ng Panginoon. Pero, hindi natin nagagawa dahil sa ating sinful nature, dahil sa ating mga naturalisang pagiging makasalanan. Nature na natin yun eh. Tayo talaga ay likas, diba? Sa kalikasan natin ng pagiging makasalanan. Pero salamat na lang pagkat may Jesus, ang ating Panginoong Hesus Kristo, na dahil sa Kanya, tayo ay naligtas at na libre sa mga kasalanang ito. Pagkat yung mga kasalanan natin ay dinala na ni Jesus. Inilagay niya, inako niya sa pagkamatay niya sa cross, kasamang ipinako sa cross nang mamatay si Jesus. Kasama niyang binitbit sa kanyang likod yung ating mga kasalanan. The past, the now, no, the present and the future, lahat yan ay binayaran na ng Panginoong Hesus. Kaya mapalad tayo na mga tumanggap sa Panginoon. Mapalad tayo na mayroong relasyon sa Amang Diyos. Mapalad tayo na kinatok ng Panginoon upang tumanggap at magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya hindi po biro ang ibinuwis ni Jesus Christ para sa atin. His life, His sacrifices na hindi dapat nating baliwalain. Okay po? Natutuwa lang ako kasi talaga, nare-reminded ako na sa sarili ko, hindi ko kaya talaga. Hindi ko kayang maging matuwid sa sarili ko. Sa sarili ko. Kasi, sino ba sa inyo yung walang kasalanan? Sino ba sa inyo yung alam nyong anak kayo ng Diyos? Alam nyong mali, alam nyong hindi dapat gawin, pero nagagawa nyo pa rin. Siguro sa ibang bagay, pero there is one thing or there will be or there are things na nagagawa nyo na hindi nyo gusto. Na nagagawa sa inyo na lang, sa relationship na lang natin sa ating pamilya, mga anak, asawa, magulang, ibang tao, sa authority. Marami tayong mga nagagawang pagkakamali at kasalanan na hindi natin gustong gawin pero nabibigla tayo, nagagawa natin. Ang nare-real, ay mali pala yun. Dahil nire-rebuke tayo. Dahil nire-remind tayo rather ng Holy Spirit na mali yung nagawa natin. Kasi kung walang magre-remind sa atin, tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng mali. Kung wala si Jesus, hindi tayo totoong tumanggap sa Panginoon, wala tayong takot sa Diyos, tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng mali. Yun ang good news po, no? That Jesus came to the world to save us all. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Ganun po niya tayo kamahal. So, ang sino man na kinakatok ng Panginoon,
Ang sino man na nagkakaroon ng desire and hunger to know more about God and to accept Jesus Christ in his life to be his Savior and Lord, ano po, nasa comment section po kung paano tumanggap sa Panginoon. Isang simpleng panalangin kung paano tanggapin si Jesus sa buhay nyo. Maging honest lang po kayo, genuine sa paghingi ng tawad, sa pagtanggap sa Kanya. And if you truly accept Him genuinely, mararamdaman nyo yan. There will be changes in your life. There will be changes in your character. There will be changes in your mentality. There will be changes in your actions and reactions. Not automatic, but there will be. Yun po, kasi magkakaroon kayo ng bunga ng banal na espiritu sa inyo. So pag tinanggap nyo si Jesus, kasama nyo natatanggap ang banal na espiritu. Kung totoo po yung pagtanggap nyo. So, anyway, si Lord lang kasi ang nakakaalam So, who am I to judge? But to tell who are the honest one or who are the genuine ones. It's only God and it's only you, between you and God. So, we are saved by grace, by having relationship with God. So, hindi tayo maliligtas ng religion lang. Importante ang religion kasi magkakaroon tayo ng kapatiran, ng samahan, di ba? Kasi magkakaroon tayo ng, matututo tayong mag-aral ng banal na salita, matututo tayong makisalamuha sa mga makadiyos na tao, pero hindi lahat ng nasa religion, hindi lahat ng nag-church o nasa simbahan ay totoo. Hindi po lahat. Kaya nga sinasabi ko lagi na ang salvation is not about religion. Ang religion ay tulong lang po yan. Tulong lang yan para tayo makakilala, maturuan, magabayan. Pero ang totoong kaligtasan ay nakukuha sa pagkakaroon ng genuine relationship with God. Ano po? Hindi sa religion, kundi sa relasyon. Sa totoong pagtanggap, pagtalikod sa kasalanan, at pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi man lahat masunod, pero sa puso natin, sinusunod natin kasi mayroon tayong Holy Spirit. Ano po? Alright? Sa susunod na Bible reading time natin ulit. Thank you so much for watching and for thank you so much na hanggang dito sinamahan niyo ako. Ano po? This is for the glory of God, not for me. I hope nabuksan ang mga isipan nyo at may natutunan kayo, and I hope na tinats kayo ni Lord. May nagkaroon kayo ng sariling realization, sariling illumination, sariling discernment, and I hope that the word of God ay pumasok sa puso nyo at narinig nyo ang salita ng Diyos, narinig nyo ang boses ng Diyos at nakita nyo ang Diyos sa pamamagitan ng vlog na ito ng ating pag-aaral ng banal na salita. Not for me, not with me, not through me, but through God, with God, and for God. So glory be to the Lord. Thank you so much for watching. God bless you all. See you in our next Bible reading time. Bye for now.